Hello, good morning po sa lahat ng aking mga followers. Ngayon po ay babalik na naman tayo sa ating pagbablog. Ngayon po ay ating pag-uusapan po yung ating mutya na nakukuha sa araw ng Friday. Pero bago ko sisimulan itong aking kwento, huwag makalimot na mag-subscribe, mag-like at mag-share para maka-update din po kayo sa susunod kong mga upload na mga videos. Ngayon po ay isa po ito sa pinakamagandang mutya na ating nakukuha sa hayop at sa gulay. Ito po ay isa sa gulay na tinatawag po na buto ng krabansos na nagiging bato. Nagiging bato po ang buto ng krabansos o yung gulay na krabansos. Siguro pamilyar na ninyo itong aking sinasabi na krabansos na gulay. Ito po ang kanyang buto na nagiging mutya na po yung buto niya o bato. Ayan. At ang gamit po nito ay maganda ito sa tinatawag na pampaswerte at pamproteksyon. Ang nagdadala ng swerte nito ay isa po ito sa gulay na panghalina sa lahat ng tao o lahat ng tao nga, dahil nga ang krabansos ay makakain po yan, magulay at masustansya. Yan po ang birtod ng krabansos. Tapos ang nagdadala ng proteksyon sa kanya ay hindi ka maliputan o hindi ka matraidor ng tao, o madali kang makakakita sa paparating na mga sakuna o trahedya. Dahil kung titingnan mo yung katawan ng krabansos o kanyang bunga, kung hiwain mo yan, trispiko po yan. Bawat kanto ay makikita mo ang triangle o trispiko. Kaya yung krabansos makapangyarihan po yan. Dahil nagdadala yan siya sa tagimata o tinatawag na madali kang makamata o madali kang makakakita sa paparating na trahedya. Yan ang birtod ng krabansos. Yan ang proteksyon niya, na madali kang makakakita, madali kang makapagmasid, madali kang makabatyag o madali kang makabantay kung sa Bisaya pa. Madali ra kang makabantay kung naay mga umaabot nga mga sakuna sa iyong buhay. Kaya kapag meron ka nito, madali kang makakita ng mga paparating na mga sakuna. Yan po ang kanyang birtod. At kung ikaw ay maglalakad na madali kang, halimbawa mayroong nagtutrobol, may nagbabaril-barilan, may nagpapatay-patayan, may nagsaksakanan, yun. Ito iiwas sa'yo yung mga kapahamakan. Kung matamaan ka, hindi ka tablan o hindi ka masugatan kapag meron ka, kung actual talaga. Pero hindi ito pwedeng testingan dahil mawala ang birtod, dahil siya na mismo ang gumawa sa espiritu na nandyan sa iyong katawan. Dahil ang espiritu niya, pagdala mo ito, palagi itong sumasama sa iyong katawan. Ayan po ang birtod ng krabansos. Dalawa ang kanyang power, proteksyon at pampaswerte. Yan po yung tiyan niya, yung sibol, dyan po lumalabas po yung tubo. Ayan o. Napakagandang buto ng krabansos, nagiging bato. At ito naman po ay isa sa pinakamagandang ngipin ng kalabaw. Ngipin ito ng kalabaw na nahatak. Marami na akong nakuha na ngipin ng kalabaw dito sa amin. Dahil dito sa amin talaga ay daanan po ito ng mga hayop na ibinibintan la doon sa stockyard. At karamihan na dumadaan dito, mga hayop talaga. Dahil bukid ito sa amin, dito talaga dumaan yung mga hayop. Mga baboy, kambing, kabayo, baka, kalabaw. At isa ito sa nakikita ko, actual talaga nakikita ito, na dumadaan po yung may-ari. Tapos palaging nagkisap-kisap po yung bibig o palaging ngumunguya
nangunguya yung bibig ng kalabaw at biglang nahatak po ang kanyang ngipin. At ang edad sa kalabaw, malapit na mag 2 years yung kalabaw na may-ari nito. Tapos nakita ko talaga nahulog siya sa daanan, nilapitan ko agad, kinuha ko yung ngipin. Tapos tinanong ko yung may-ari, sabi ko, ilang taon na ba yan? Sabi niya, malapit na ito, magdadalawang taon. Ikaw ang may-ari? Siya, oo. Kung ibinta mo yan, sabihan mo ako kung sinong makabili para mamonitor ko po yung may-ari. Siya, sabi niya, oo. O ngayon, kinuha ko na ito. Pagkuha ko, biglang nangungurinti ito sa aking katawan. Ganyan, lumakas talaga yung katawan ko. Yon, sinundan ko yung may-ari ng kalabaw kung saan niya binta. Pag binta doon, binta na 29,000 yung kalabaw. Tapos tinanong ko yung may-ari na nakabili. Sabi ko, taga saan ka ba, sir? Sabi niya, diyan lang sa kapitbahay lang tayo doon sa kabilang barangay. Sige. Ngayon, naghingi ako ng number sa kanya, minumonitor ko yung kalabaw. Sabi ko sa kanya, kung ibinta mo yan, ako na magbili. Siya, hindi ko ito ibinta, sir, kasi gagawin ko itong hanap buhay. Hindi pa kasi ito marunong mag-araro, kaya ako na mag-ensayo dito para marunong siya mag-araro. Ngayon, kinunan ko siya ng number, minumonitor ko para malaman ko na ang kalabaw, habang buhay pa, itong kanyang ngipin ay may bertud. Ganun po ang ng ngipin ng kalabaw. Minumonitor mo yung may-ari ng kalabaw kung buhay ba yung kalabaw. Kaya ang gamit nito ay malakas yung katawan mo, hindi ka madaling magkasakit. Mabubuhat mo yung mabibigat na mga bagay na kasing lakas ka ng kalabaw. Ayan. Pero mayroon nagsasabi sa akin, kapag mayroon ka nito, malakas kang kumain, parang walang kabusugan. Pero kapag dala mo ito, malakas kong kumain, wala kang kabusugan, pero okay lang yan, walang kabusugan, dahil tayo naman nagdadala sa control. Makaubos tayo ng mga isang plato, pwede na. Kung masasarapan ka dahil dito, depende na sa'yo kung saan kaya mo. Dahil dito yan sa bertud ng kalabaw. Ayan, pero hindi ka madaling magkasakit, hindi ka agad matatamaan, malakas yung katawan mo, mabubuhat mo na mabibigat na mga bagay. Ganun katindi ang bertud ng kalabaw. Pero huwag kang palaging magbilad sa araw dahil madali kang humihingal. Ang gagawin mo, maligo ka lang. Ayan, bagong-bago pa ito, mga birnis pa ito nakukuha. Tingnan, may dugo pa May dugo pa, birnis. Kasi ang dito, yung stockyard dito sa amin, Sabado po yan magbibintahan dito sa stockyard namin. Friday pa lang dumadaan na sila dito, mas lalo na pag malayo sa bukid para mahabol nila yung bintahan. Kaya Friday pa lang dito na sila dumadaan sa amin. Yun ang kasaysayan sa aking pagkakuha sa ngipin ng kalabaw. Ayan. Huwag kayong magtataka na ito ay maliit dahil ito ay nakukuha ito sa unahan. Yung sa front talaga ng ngipin ng kalabaw. Kasi kapag doble yan, dito yan sa bagang. Ito ay nasa unahan ito nakukuha. Kapag doon sa ilalim talaga sa may bagang, double yung ngipin, parang nagkadikit. Pero kapag sa unahan, iisa lang po yan. Ayan. Pag ganun po yan, ito po yung gamitin na sa pagnguya, ganyan. Yun po ang kasaysayan sa aking pagkakuha sa ngipin ng kalabaw. Ayan. At ito naman, ko sa inyo kung ano ang kasaysayan nito. May tanim kami dito na karabansos. At laya na po yan siya. O yung tuyo na. Natutuyo na sa kanyang puno. O nalaya na sa kanyang puno. Kinuha namin, tapos binalatan, tapos niluluto at na-discover namin na bato ito. Dahil pagkagat ko nito ay bato. Kaya ito ay tuga o bigay ng kalikasan na siya ay magiging bato po yung karabansos. Yun po ang dahilan na ito'y aking nakikita at nakukuha. At yun lang po, dahil mataas na po yung oras natin, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking channel, at God bless po sa inyong lahat.